problema na in terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think Bobo yung sasagot, bobo rin yung interviewer. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Ayop na yan, no? Ano ba itong pinasok natin? Pucha, pares sila ni Sare. Pares sila naghahang ang mga walang niya, oh. Oh, sige, tuloy. kaya mong ayusin yung Kulang ang 6 years para Kulang, oh. Nako, si PBBM, mabibitin pala si PBBM. Sabihin mo lang, ha, PBBM, ha, pagbitin ka, ha. Andito kami mga loyalista. Oh, pagka medyo 10 bits ka, sabihin mo lang. Handa kami mag-rally. Dahil wala pala ba kami, inaasar tayo ng mga ng mga DDS tsaka ng mga dilawan, wala pa raw tayong pambato na pwedeng patakbuhin bilang presidente. Pucha, kung wala na lang kayang eleksyon sa 2028. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. Oh. DDS, Paano kung magdesisyon kami? O di nga kayo. VP kasi siya din ang nagsabi. Oh, sino yung natin? Simulan natin yung nila. Biruin nyo, ito yung mga journalist. Ito yung mga reporter. Ito reporter ng Ito yung reporter ng SMNI. Tanga, walang-wala na ba, Brad? Mga inaasar, mga nilalampa. Putya, etong dalawan to, ha. Ayan, oh. At saka asan na isa? Ayan. Bilib na bilib lang sa akin yan, eh. Wala yung wala. Oh, asan yan? Oo nga, wala, wala na, nawala. Asan ba yung natin? Kanino kaya pwede natin? Yung Banat Boy? Ayan. Ang galing na. Meron pa isang gumagaya sa'yo. Ayun nga, yung Banat Hindi, Boy. isa pa. Isa pa? Ang galing ng Banat Boy. Meron pa. Kontakin mo ha. Pagka-block mo nung isa, Oh. wala pang segundo, nakaano na naman. Ganda na siguro. Tropa ng Ampalaya yon. Tropa ni Ampalaya Oo, yun. oo. Hindi, yung isa pa. Alam ko, kasi nakasama nila sa kantahan. Oo. Sino? Si Banat Boy. Banat Boy. Banat Ano Boy. yun? Dapat doon magsama-sama sila. Dapat Oh, ya. Banat boy. Banat boy. Bilib na bilib ang walang niya, eh. No? Tanggal lang yan, no? Oh, tapos ito yung nyo? Yung OVP seal, tapos nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung inyong nilahad yung inyong or nilabas yung inyong speech. Ano po bang reason bakit gano'n? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Oo, kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. Ano siya nun? Yun pala yun? At yun yung So, kaya pala, nung announcement niya, hindi pala siya Vice President nun. Ha? Hiniwalay niya. Very good. Ayop ka. DDS, utak luga. Paano nangyari yun? So, during that time pala, hindi siya Vice President nun. Civilian. ipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon. Kala ko kulay ng protesta, pula.
Color. Tingnan na, puta, baka mamaya mali na. Binago na. Color of protest. Orange daw eh. Yellow, green. Ah. Pipili ka na doon sa orange, yellow, and green. May black din. Pag kupal ka daw, ayan nakalagay. Sabi dito may vary by cause and region. Acting as powerful symbol of unity, solidarity, and defiance. Frequently, used color includes red. Yun daw yung passion, anger, and power. Orange, causes and charities. Pag yellow, democracy and democracy. Pag green, reproductive rights. Pag black, kupal. Pero more on red talaga. More on red. No? Sige. Ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim. Wala. Kawawa naman si Amy. Amy, kawawa ka naman. Di ka raw Dahil yun yung nararamdaman ko eh. Nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin. And nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan. Kala ko naman kung ba't ka nagluluksa. Akala ko tegi eh. Ay, hindi. Joke lang. DDS utak luga, the DDS tanga-tanga. Hindi. Ayoko sumali dyan sa mga ganyan. Yung uuwi daw si Digong na nakagarapon, ayoko ng ganyan. Si Ipe, baka si Ipe pwede pa. Ipe, pasok! Hey, Mr. Epektibo. Hey! Kuya Ipe sa Senado. Hey! I love it. natin sa administrasyon ni BBM. Nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years. Ito si Banat Bay, paisa nga. Kaibigan mo pa si si Comicsman si Bossing wala tayong panampala. Sampal! Oh! Dapat solid Solid! Yo! Nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years. Yung turning point ko na Ilan taon na ba si Sara? Wait nga lang. Ilan taon na Sara? Sara Duterte's age. Pucha, 47? Mas matanda ba? Ayop na yan, Hindi ko kilala yan. Huwag ka na tumanggi dyan. tinanggap ko na yung Ang kabastos-bastos na panggulo. Welcome to Banat Boy Show. kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo. Yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na Naririnig. Chismis lang pala yan Para ka palang si Bantag Si Bantag na isa ring tanga. Parehas pala kayo Sabi ni paano ko nasabing si Bantag? Sabi ni Bantag ang sabi nila, pag ayaw mo ng droga, magbantag ka. Ang galang yung gago Nasaan yung kweng natin? Biro mo, ang sabi nila, pagka magbantag ka daw, sabi-sabi. Di ba? na hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng, sabihin na natin, sa mas bata. Tamo, naniniwala ka pa sa mga hindi mo kilala. Mali. O sa Samar, o eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala
Alam nila si Sara Marami daw naririnig, delusional. Tsaka ba't ka naniniwala sa sabi-sabi? Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin Parang ganun lang yung nangyari May nakausap siya sa kalye. Sabi, laban. Puta yun na. Nagpa-press con na. Lalaban tayo. Yun, very good. ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako nakikinig doon. Kasi Ano ba may napakinggan ka sa kalye o hindi ka nakikinig? Tapos, ang interviewhan ng mga bopol talaga wala ko, noong panahon na yon, dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Oh. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip bilang Kaya pala gusto niya, ganun yung term. No? Na-recruit lang din pala to. Anong recruitment agency ang naka-recruit sa'yo? ko, okay, sige. Gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan. Ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. Pero hindi totoo yan Kasi actually, kagaya ng sinabi ni Secretary Larry Gadon, yung tatay niya mismo, of course, tatay niya 'di ba? Presidente, nakaupo. Kahit nandyan yung resources o yung ika nga makinarya, no? Nasa administrasyon during that time. Nung so syempre, gusto daw niya, kwento lang ni Secretary Larry Gadon sabi ni Secretary, talagang gustong-gusto niya maging presidente. Kasi why not? Ang pinakamagandang time para tumakbo ka bilang presidente is right after your father, na kung saan nakapwesto yung tatay mo, nakaupo yung airpot mo, no? And mataas yung bentahe ng airpot mo. Ang problema, si PBBM, no? Nag-file kagad siya ng candidacy niya nung meron ng COC, nung legal na. Hindi maaga hindi maaga nagdeklara kagaya ng ginawa mo nung this past few days. 'Di ba? So, yun ang ginawa ni PBBM. Ngayon, number 1 siya sa rating. Number 1. Ang tanging publicity ni PBBM is nilalaban niya yung yung pagiging vice president niya kay that time Vice President Leni Robredo. Yun yung tanging publicity lang na nasa kanya, pero number 1 siya. Number 1. Oh. Kayo, ikaw, yung airpot mo, survey. Even using the Congress. Kung sino ba yung mga internally nagpa-survey. Kasi sa Kalye survey, si PBBM yung malakas talaga that time. Malakas yung kasi yung mga loyalista that time no? Tayo mga loyalista medyo kailangan nating ma-repeat yon sa 2028. Nung nagpa-survey, sa loob ng mga kongresista, lumalabas lang ang mga susuporta sa iyo, pang-apat ka lang. Pang-apat ka lang talaga. Oh. Bakit, kung talaga malakas siya, bakit di siya tumakbo? Bakit makagawa siya kay O kaya nga sumabit. Ang totoo niyan, swerte mo. Nag-VP ka. Binitbit ka ni PBBM. Nagkaroon ka ng national spotlight. Punta ko mayor ka lang doon, mananapa ka lang ng sheriff. Di wala lang din. Paano kung pagpatuloy mo tukhang that time? O di ba kadali ka? Dali ka kay PBBM. Ayaw ni PBBM ng tukhang
dali ka nun. Swerte mo. Pang-apat lang siya. Si PBBM, tapos si VP Lenny, si Isko, tapos siya. Eh kung nag-declare na rin si Pacquiao noon, baka during that time, baka ano rin. Pang-apat, pang-lima ka pa. Kaya tumakbo siya bilang mayor. Eh kaso, etong si Aimee, ewan ko ba kung ano naisip, gustong isali yata. Pero meron akong pinakitang picture noon the other day na kung saan ang pumunta kay PBBM si sa bahay ni PBBM pumunta si Sara. Tapos may mga dates pa eh. I think I saw that post from Tatay Benji. Halaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no. Sabi ko sa sarili Bibigyan kayo example ng buhay niya. Pang ilang buhay mo yan? Yung unang buhay, pangalawa. Biruin mo, si talaga aminado siya na hindi siya marunong magtagalog. No, hindi siya marunong pero hindi siya mapagsalitang straight Tagalog, straight English. Straight Bisaya. Lagot kayo. Pag ito naging presidente, tas yung mga loyalistang tatanga-tanga, iboboto nyo to, tas naging presidente to. Pucha, pupunta to dyan kunyari sa Ilocos Norte. Pucha, may daladalang translator to. Tinuod man, guys. ko nung batang-bata pa ako, gusto kong maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng school. Pero hindi. Ang dami mong gusto Hindi talaga lahat ng mga gusto mo makukuha mo. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang Okay. Kala ko gusto mo magsilbi. No? Hindi, minsan kasi expected natin motherhood statement eh. Ang isang politician, sunod-sunod 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo. Lupit ng sagot niya. Maayos daw yung Davao nung iniwan niya kaysa sa pinalitan niya. Totoo ba? Nung iniwan niya, tatay niya. Di ba? And then nung sa tatay niya. Tapos yung pinalitan niya. Tapos nung yung nilaglag lahat, ganon. Taga Norte. Bumagsak siya sa pagka-krong-krong sa dinami-dami. Ano daw? Sa dinami-dami ng kanyang nais. Shout out, boss taga Norte. Nakalunok ng droga. Kasi ayoko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayoko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung 2016, ay, asan prueba mo na nag-practice ka talaga? Sabi nila, hindi naman daw eh. Kung yan ang doktor, baka sa halip isalba ang buhay mo, baka bigla ka nalang gilitan. kung maalala ninyo, naghabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016.
Noong 2019, tinatanong naman ako, Mang Glorious tumakbo Cruz. kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy Ano ba talaga? Eh, di ba? So, nanloloko lang talaga si Digong noon. Nilaglag yung tatay. Eh, di ba sabi ni Digong, wag kang susubok. yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Sabi ng tatay niya, wag kang ano kasi babae, eh, hindi man pambabae yan, putang inang yan, sabi. Di ba? Wag mong subukan, masisira ang buhay mo, putang. Sabi, di ba? Oh. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako. Ba't ganyan sumagot dyan? Siga sumagot. Oh, sinabi nga ni Digong na hindi mo kakayanin eh. Kaya nga eh. Tapos, yung pala daw, ayaw naman, naghahabulan kami ng tatay ko na ano. Ayaw tumakbo ng anak ko. Sino ba may ayaw? So, hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Meron doon. Sa ano lang, sabi doon eh, thou shall not steal. Sabi ron, sabi.